Yo, what's up guys? We have some PBA updates for next conference galing kay Kinito Henson na mas maraming FIBA rules daw ang i-apply sa liga. Lalo na't marami na yung game sa FIBA. Window na yung nangyayari. Unlike dati na isang tournament lang. So dapat naman talaga is mag-adapt sa style of play sa international para hindi rin manibago ang mga players and mag-react tayo sa mga rules na yan. First, yung mga hindi magbabago sa ngayon is yung 12 minute per quarter. Kahit sabihing FIBA style is hindi lilipat sa 10 minute per quarter yung laban. Which more playing time, more action, at more commercial slot kasi commercial league yung PBA. And for me, okay naman ako dito. Mas lamang tayo sa stamina kung sakali. Mas maraming possessions to play. Tsaka, yun nga, more time talaga sa mga players. Kasi isipin mo, third stringer ka, may chance ka talaga to play. Hindi rin papalitan yung 6 fouls na limit. Sa FIBA nga is 5 lang. And this matter, mas marami yung chance ng stars to stay on the court. Pero bakit yung kay Bolik no? Ang bilis ng 6 fouls sa quarterfinals. Though for me, 50-50 ako dito. Makes sense naman kasi yung 6 fouls kasi 12 minute yung quarter. Tsaka parang hindi naman siya total adjustment sa FIBA kasi halos naman lahat dyan nakaranas ng 5 fouls in a game. Pati rin pala ang penalty limit is same pa rin per quarter. Huwag munang mag full FIBA kasi bigla tayong magulat at ma-overwhelm. Tas alam natin yung tawag sa PBA is iba sa FIBA. Kung baka mainis pa tayo ng sobra kasi penalty agad tapos puro free throws na lang yung mapapanood natin. Aminin natin kahit sinasabing physical sa PBA pero yung calls is not that hard to begin with. So, ito yung magiging bagong rules. Hihigpitan ang players sa mga illegal picks. Kung nakakalusot yung mga onting siko or onting shoulders, ngayon daw is magiging strict. Pero kahit naman hindi i-implement yan, is dapat alam na ng mga refs yan eh. Kahit ma-implement yan, is nasa refs pa rin if they can see that. Feel ko, mas okay yung ginawa ng NCAA. Kumuha sila ng international referee. On that case kasi, mararamdaman nating walang bias officiating or walang reklamo ang mga fans. Next rule is yung arrow possession. Okay ako dito. Probably the most okay rule na magbabago sa PBA. Kasi imagine mo, if you are a guard, tapos all out hustle ka, scramble for the loose ball, then nahawakan mo at ni ball, edi awa na lang talaga, diba? With arrow kasi may chance na merong reward yung hustle mo if sa inyo nakatutok. Kung hindi man, edi sa inyo next possession, alam mong pag nag-effort ka, sa inyo yung bola. So, ang main goal ng liga is para sa gilas. Pero kasi, kung para sa FIBA, edi sana merong FIBA referee sa PBA. And yun nga, international eh. I think, yan yung best idea. Kahit sabihin gaya-gaya sa NCAA, is okay lang yun. Kaya ka naman gumagaya para sa ikakaganda ng liga. Buti sana kung gumagaya ka para maging mema. Tsaka, kala ko ba para sa FIBA? Wala namang 4-point shot dun, di ba? Please lang, alisin nyo na yan. Malilito lang siguro yung mga players dyan eh. Yes, minsan may habol sa PBA kapag 4 points lang yung lamang, pero still not a fan of it. Pinag-uusapan rin yung pagbabalik ng Macau Black Knights sa Governors Cup. Pero kasi na-nerf yung team nila. Marami sana silang Pinoy na ipapasok sa roster. From what I heard is nasa 5 Pinoy. Lalo na yung si Cole Maisek. Free agent naman, so bakit bawal, diba? Yan din yung hindi ko magets or ano yung logic eh kung bakit bawal. Ang Pinoy lang siguro na dapat pagbawalan is yung mga hindi pa nag-a-apply ng draft. Pero sana, once na PBA free agent ka, you are good to go. Kayo ba, anong tingin nyo sa mga changes? Okay ba sa inyo yung possession arrow? Dapat bang magstay ang 4-point line sa PBA? And what can you say about the roster of Macau? Ano yung mga gusto nyong changes? Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye!